Nasa ating po linya sa panig po naman ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, ang kanya po isa sa mga abogado, si Attorney Ferdinand Topacio. Senator, Attorney, magandang umaga po. Ay magandang umaga po, Manong Ted, Ma'am Chacha, mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Apo, salamat na marami, Attorney, mabuhay ka. Oo. Attorney, eto nga po, simulan natin dito. Ang sinasabi niyo po nung una, wala pang formal request po kayo na natatanggap tungkol po dito sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy papunta nga po sa ibang bansa o sa Amerika. Sa ngayon po ba, meron na kayong formal notice from the court? At ano po ang reaksyon ng inyong panig dito po sa extradition request na ito? Wala pa po kami hanggang ngayon na Ma'am Chacha na summons mula sa korte kasi ang procedure po niyan, very briefly, ay pagkatapos pakipag-coordinate ng State Department sa ating DFA and evaluation ng ating DFA, ayan po ini-endorso sa ating DOJ para sila po ang maghain ng petisyon, and it's only then na kami po ay padadalhan ng summons ng korte kung saan po naghain ng petisyon ang ating pamahalaan. So wala pa po hanggang ngayon, ma'am. Yes, I confirm that. Yes. Attorney, usually yung mga ganyang klase, gaano po katagal bago po talaga maipadala sa inyo yung request? Hindi po namin masabi sapagkat under control. Meaning po, yung evaluation ng DFA and then yung pag-endorso po sa DOJ, and then syempre po, ipe-prepare pa po yan. Yan is a formal petition for extradition na ihahain sa korte kung saan naroroon si Pastor Kibuloy. So, depende po yan sa ating DOJ kung gaano po nila kabilis maihahain ng petisyon, at depende rin po sa korte kung gaano po nila kabilis mabibigyan kami noong summons po. Ayun, at least malinaw po. Attorney, I assume no, na nakausap nyo na po ang inyong kliyenta na si Pastor Apollo Kibuloy. Kung sakali man po, ano po ang naging reaksyon niya dito sa extradition request na ito? Ano pong sabi niya? Actually po, matagal po naming napag-aralan na ito kasi noon pa pong 2020 o 2021, kung hindi po ako nagkakamali, ay meron na po kaming expectation na magkaroon ng petition for extradition ng Estados Unidos. Ang pagkakaiba po lamang noon at ngayon ay, sa ngayon po ay may nakabinbin na mga kaso po laban kay Pastor Kibuloy, at yan po ang dahilan kung bakit nga po siya nakapiit sa Pasig City Jail. So, we sort of expected this, at ang sabi niya, well, we will just have to follow the legal process, and on the part of his lawyers, kami po ay gagawin lang namin ang aming makakaya upang ipagtanggol po ang karapatan ng aming kliyente. Kumbaga, inaasahan nyo na ito, yun nga lang ang pinagkaiba, andito na po talaga yung formal request ng Amerika. Opo, at ang isa pa po ngang pagkakaiba, katulad ng sinabi ko, doon po ay wala pa pong kaso sa Pilipinas si Pastor Kibuloy. Ngayon po ay meron na, at siya nga po ay nakapiit dahil doon sa mga kaso niyon. Oo. Attorney, ilang kaso po bang kinakaharap niya dito sa Pilipinas para lang din po malinaw? At least there are at least 3 cases po na nililitis sa Pasig RTC. Ayun sa Estados Unidos naman po, hindi po namin malalaman kung ilan until mabigyan po kami ng petisyon kung saan naka-attach po yung mga supporting documents, including the indictments, o tawag natin dito sa ating mga korte na information. Oo. Ito pong 3 cases filed, sa isang tao lang po ba ito? Ilang tao po yung 3 kaso na yon? Marami po yan, at iba't iba po ang complainants at iba't iba rin po ang mga akusado dyan. At at present po, yan ay ongoing po sa Pasig RTC. At meron pa din po sa Quezon City RTC, Attorney. Opo, meron din po kasi iba-iba po ang assignments namin. We are a panel of lawyers, kasama po si Attorney Corion, Attorney Elvis Palayan, at marami po pa. Attorney, sige. Attorney? Okay, go ahead. Ayan, para Go ahead. malinaw po. Meron kayong binanggit Yes, ma'am, po. Okay po. Ang binabanggit nyo po dito sa extradition request, dahil may mga pending cases pa po siya dito sa Pilipinas, extremely unfeasible. Yun po ang ginamit ninyong salita, na mapa-extradite po siya sa Amerika. Pwede nyo po ba explain sa amin? Kasi base po sa legal argument sa ibang mga tao, under the rules, meron daw pong temporary surrender na tinatawag kahit daw may mga kaso pa dito sa Pilipinas. Pero bakit po sa inyong palagay hindi po pwede yun? Meron po, totoo naman po yun. At yan po ay nasa pagpapasya na ng
meron po tayong tinatawag na doktrina sa mga ganitong kaso, including international law, ng preferential jurisdiction. Sabagkat that is in accordance with the underlying basis that the Philippines is a sovereign nation. May sarili po tayong kasarinlan. At kapag ang ating hukuman ay may jurisdiction na doon sa tao na mayroong criminal case, hindi po dapat nating isuko yon kung may ongoing dito. Sapagkat dapat po inuuna natin ang jurisdiction natin kaysa sa jurisdiction ng mga ibang bansa. At that is a basic tenet of international law as well as a fundamental principle of self-respect and dignity ng isang bansa na hindi pwede nating unahin yung mga banyaga. At the cases po na hinaharap ni Pastor dito ay mga mabibigat na kaso at paano naman niya ipagtatanggol ang kanyang sarili dito sa Pilipinas kung siya ay wala po dito. So yun po ang aming isa sa mga argumento para hindi po mag-grant ang extradition. Opo, kumbaga yan na po ang inyong magiging posisyon in case hingian kayo ng komento ng Pasig RTC o maging QC-RTC kung sakasakali nga po na magsimula na ang proseso, kung sakasakali na itutuloy ng Estado itong proseso po ng extradition ng inyong kliyente. Okay. Opo, but of course, Manong Ted, please understand na tentative po yan because we cannot really make a concrete plan of action until and unless matanggap po namin yung petition at doon po ay mapag-aaralan namin yung mga allegation po roon. Opo. Pero attorney, alam po namin no, ang inyo pong kakayahan, ang inyong responsibilidad to defend your client hanggat inyo makakaya. Pero dito ho, buo na loob nyo na kapag ho talaga ginusto ng Estado at sinasabing sumunod sila doon sa alituntunin at pumayag ang hukuman, wala kayo magagawa. Of course po, pero Manong Ted, of course, when you say Estado, that is the judicial branch of government. Kasi sa ilalim po ng PD 1069 as well as the 2025 rules on extradition, talaga pong sa hukuman po ang desisyon. The decision as to whether or not to file extradition proceedings is executive in nature. Okay. Ngunit yung pag-grant po ng extradition ay judiciary po. That is part of the system of checks and balances in a republican and democratic government. Yes, sir. Okay. So, at least po, amin po nakuha ang inyo pong panig dito, attorney. So, sa ngayon po, kumusta ang inyong kliyente? Kasi lately, hindi ho ba na ospital? Meron siyang mga medical leave na hinihingi sa hukuman. Kumusta ho ngayon si Pastor? Well, he is in high spirits. But we have to understand also, Manong Ted, Manang Chacha, na our client is in his 70s. At syempre, with all the stress of the ongoing litigation kaya sa kanyang apostolate dito sa Pilipinas, ay syempre po, it has to take its toll somehow. At hindi po siya kasi nakakapag-exercise katulad dati na nakakapag-basketball siya at kung ano-ano mga ehersisyo. Ngayon po syempre, he's confined to his cell. Opo. Kailan po ang next hearing po ninyo relevant po sa pending cases na kinakaharap ng inyong kliyente? Yung mga criminal cases po ay ibang grupo po ang nag-handle. Pero kami po, on standby kami kasi antimano po talaga ang engagement po namin ay tungkol po dito sa extradition. Okay. We are on standby as to whatever happens dito po sa tinatawag na meron na daw nga na request from the United States. So iba palang grupo ng lawyers yon, yung criminal case na kinakaharap po ni Ginoong Kibuloy at kayo ho specifically dito po sa extradition issue na ito. Okay. So Yes po, Manong Ted, kasi maliit lang po yung law office namin at maliit din ako so hindi po namin kakayanin. Opo. O sige, so attorney, kahit na po kayo maliit, marami nagsasabi na kayo daw po kung kayo daw po itinutulak na tumakbo sa ticket ni VP Sara. Oh, small but terrible. Oo. Ako, ayaw po ni Pangulong Duterte yung mga tulak. Galit po siya dyan. Pero may desisyon na ba kayo, attorney, doon sa mga nagpipilit po sa inyong tumakbo kayo sa 2028? Alam niyo po, I am a party man. So, Okay.
it is not for me to decide but yung sa partido po kung sino pong itatakbo nila. Katulad nga po ng sabi ni Lord Alfred Tennyson sa Charge of the Light Brigade, ours is not to reason why, ours is just to do and die. Well, sabi nga po ni Commissioner Guanzon, hindi, tsaka na lang po. Okay, sige. Salamat po na marami sa inyo, Attorney Topacio, sa inyo pong panahon. Opo, anytime po, Manong Ted, Ma'am Chacha, and katulad po ng dati ay wamwa. Chup chup! Salamat na marami. Thank you. Si Attorney Ferdinand Topacio. Ba, di niya pa nakakalimutan yun, ha? Oo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.